Magandang araw ng Miyerkules po mga bayang karerista. So magbibigay na po tayo ng tip, giya at impormasyon para sa araw ngayon, araw ng Miyerkules. So ang start time po ng karera ay sa alas 5:30 ng hapon. So meron pong hinandang 7 races po ang Metro Manila Turf Club. So October 4, 2023. Tara! So mga bayang karerista, dito po sa race number 1, 1,200 meter race po. Ang first choice ko po yung entry number 2, Come Back Stronger. Siya po ang nakakalamang sa tiyempo rito mga bayang karerista. Lamang po siya ni 1.5 segundo kontra sa number 3 na si Malabon King. Yan po ang panigunda ko. Tingin po na makakalaban niya na 1.15 po ang ginagawa. 15, 1.15 medya, yun po consistent naman din po. So dito po sa race number 1, first choice ko po is entry number 2, Come Back Stronger. Second choice po yung entry number 3, Malabon King. Dito na po tayo sa race number 2, mga bayang karerista. 1,200 meter race, puro sprint po ang nakikita ko dito, magagaling, matutulin. Dito po ako sa entry number 10 na si AP Factor. So papatnubayan po ito ni Mark Angelo Alvarez. Tingin ko po may irerenda niya na maganda to. Kahit matulin po si Rocking Bell saka si Ginebra, matulin din naman po yung sa kanya. Tingin ko po magandang laban po ang ibibigay nito ni AP Factor. Siya po ang aking first choice. Ang second choice ko po yung entry number 5 na si Rocking Bell. Napakatulin po ng ginawa niya noon. 59 sa 1,000 meters. Opo, kung pagbabasihan niyo po, tinalo naman din po niya doon si Basket of Gold, si Doña Chicha, di po naka-ere doon nung laban po na yun. So siya po ang aking second choice. So ulitin ko po, ang first choice ko po entry number 3, AP Factor. Second choice po entry number 5, Rocking Bell. Dito na po tayo sa race number 3, mga bayang karerista. Ang first choice ko po dito ay entry number 1, iikot lang, matuling kabayo, 1,200 meters po. Tingin ko baka tumagal po ito. Rating 13. Sa tingin ko, kayang-kaya na po niya yung laban dito. Galing pa po sa magandang mahabang pahinga, si iikot lang. Ang second choice ko po yung Steady Cut. Nasasakyan po ulit ni JB Hernandez. Nung nakaraan parang, yun nga po, parang ano po siya, nasa unahan po siya. Medyo may kalakasan din po yung nakalaban niya. Kaya segundo lang po ata o tersero ang tinapos ni Steady Cut noon. So para sa akin po, may malaki rin po siyang panalo pag napabayaan po itong dalawa sa unahan. 1-on-1 po sila. Meron din po isang matulin dito yung entry number 6, Smart Julian. Pero tingin ko po dito po ako sa numero 1. Ikot lang, panigunda po yung entry number 2, Steady Cut. So dito po sa race number 3, first choice po entry number 1, iikot lang. Second choice po entry number 2, Steady Cut. So dito na po tayo sa race number 4, mga bayang karerista. Ang first choice ko po dito, si Rock Away. Ang sama pa ho ng salida nung nakaraan nito. Nakaremate pa ho ito. Matuling kabayo po ito, pero sama ng salida, nakaremate, tumapos po ng 59.6 sa 1,000 meter race. Tingin ko mukhang naturuan na po ito, rememate din. Nakakasunod na rin po, off the pace. Ang galing. Ganda po ng tinapos niya. Siya po ang aking first choice. Ang second choice ko po, entry number 2, El Mundo. Na alam naman natin, nung nakaraan, 1,000, may takbo po ito sa 1,000 meters. 1 minuto, .4 ang tinapos niya. So, tingin ko po, nadagdagan po ng 200 meters to. Gagawa po ito ng 1.13, 1.14, pinakamasama. 1.13, 1.12 medya. Yung po tingin ko kayang tapusin El Mundo. At saka maganda po ang kinikilos ni El Mundo. So first choice ko po dito po sa race number 4, entry number 3, Rock Away. Second choice po entry number 2, El Mundo. Dito na po tayo sa race number 5, mga bayang karerista. First choice ko po dito yung galing sa panalong entry number 4 na si Right Answer. So tingin ko po magaling na po ito ngayon. Opo, lamang po ito. Ang second choice ko po dito, entry number 3, You Never Know. Na alam niyo naman natin, pagkabayo po ni Boss Narciso Morales, dumadating parating labas. Ilang panalo po yung ginawa nila nitong last 2 races po. Last 2 race days po, puro 3 or 4 na panalo po ang pinapakita nila. Na tingin ko, maganda po yun. So, dito po sa race number 5, first choice po, entry number 4, Right Answer. Second choice po, entry number 3, You Never Know. So, dito na po tayo sa race number 6, mga bayang karerista. First choice ko po, yung nakaraan po, si Jumbo, inabutan lang po sa meta.
Opo, last 50 meters nung nag-fade out po siya. So sa tingin ko po, kaya pong tumapos na nito. Mababa po sa laban si Jumbo. Ang second choice ko po, entry number 4 na si Navy Cat. Tingin ko po si Navy Cat po, kung sakaling maabala po si Jumbo, malaki po ang panalo. Meron pong panalo si Navy Cat. So ang first choice ko po dito, entry number 8, Jumbo. Second choice po, entry number 4, Navy Cat. Dito na po tayo sa last race po, mga bayang karerista. 1,400 meter race. Ito po yung nag-iisang 1,400 meter race po. Ang first choice ko po dito, entry number 2 na si Majestic Star. Consistent po itong 1.27 sa 1,400 meter race. Tingin ko po, kaya pong manalo na ulit. Ang second choice ko po dito, entry number 8, Blue Mist. Sasakyan po ni O'Neil Cortez. Magandang laban po ibibigay niya kasi nakakasunod po ito sa mga matutulin baka mapabayaan, maatraso si Majestic Star, dumating po siya. Ang third choice ko po, entry number 1 na si Smiling Lady. Tingin ko siya po ang manonood sa naghahabulan or baka yung una na rin po niya to Sumunod po siya ng gusto kay Sinag. Kung maganda po mai-rate ni CS Pare, tingin ko malaki rin po ang panalo nito. So dito po sa last race po, ang first choice ko po, entry number 2, Majestic Star. Second choice po, entry number 8, Blue Mist. Third choice po, entry number 1 na si Smiling Lady. So sa ngayon po mga bayang karerista, hindi muna po tayo magsha-shoutout. Kaya lang po, ipapaliwanag ko lang po yung nangyari kay Fictional. Opo. Si Fictional po kasi nabigyan ng grade 3 lateness, which is, nagtaka po kami bakit ganun po. So, nagkaroon din po kami ng pagkakamali kasi pumirma po yung trainer ko. Nung pinirmahan po niya, ang nakalagay po doon, received copy, not yung conforming. Pag conforming ka po, dalawa po kasi pipirmahan doon, sa taas at saka sa baba. Yung nasa baba po, kino-confirm mo na may diferensya yung kabayo. Yung nasa taas naman po is nireceive mo lang. So, nireceive naman po namin yun. So, nung pong nandoon yung trainer ko, na-explain niya sa akin, pinaikot-ikot niya yung kabayo, wala naman siya nakikitang problema. Nung nakita po niya na meron na pong findings na gano'n, alam naman natin yung trainer ko, may katandaan na rin po yan, si Tito Nick Santos, talagang nangyayari po yung hindi dapat mangyari. Yun nga po, grade 3 lameness. So ngayon po, sa totoo lang po, yung kabayo po natin ngayon, nagtatrangko, nag-e-ensayo, wala po kami nakikitang problema mga bayang karerista. So mga bayang karerista, update ko lang po kayo sa mga susunod kung kailan po makakasali yan. So mapapansin nyo po, wala po tayong sinasali ngayon and inaayos po natin yung mga kabayo natin. So mga bayang karerista, happy racing po, stay safe po sa inyong lahat, ingat po.